Ayon sa local historian ng Batangas na si Dr. Jigger Gilera, nakabaon din sa Taal ang malalim na kasaysayan. May mga bayan daw na nalubog sa Taal Lake. Ano yung mga nakakamangha sa mga nabasa mong, nalaman mo na natuklasan mo dito? So isa na rin yung mga sunken towns sa sunken church. Sunken towns, sunken church. So totoo yun? Meron? According sa mga nagsulat at saka yung mga binabanggit ng mga residente dito sa Lawa ng Taal, meron talaga. Doon sa book ni Hargrove, bali 5 yung sinabi niyang sites ng lipa. Pero sa aking research, lumalabas na 8 yung 8 pala. Sites. So, doon sa research ko, 2 lugar dito sa may Lawa ng Taal ang siyang totally nag-submerge. Ito yung mga lumang location ng Lipa na medyo malaking lungsod ngayon. Opo. So dati ang Lipa ay nandito lang sa baybayin ng... Mismo nasa Lawa ng Taal. Ito ang mga librong binasa ni Doc Jigger habang nagsasaliksik ukol sa mga naglahong bayan sa Batangas. Lumubog daw ang mga ito dahil sa isang sumpa. Ang una kong nabasa na kwento tungkol sa sumpa ay yung sinulat ni Chodoran Calaw na Cinco Reglas. May Tagalog version siya na translate naman ni Maria Calaw Katigbak. So, binanggit dito na mayroong isang daw na kasike, makapangyarihan, ng pangalan ni Gatlines. Yung Gatlines na yan, yun yung sinasabi ni Doy Laurel na kanilang ninuno na si Gatlines. So sila yung parang may-ari ng bayuyungan na ngayon ay Laurel, Batangas. Ang kwento noon, sumisimba siya palagi si Gatlines sa katabing lugar na tinatawag na Talisay. Ayon sa alamat, isang pari daw ang ikinulong dahil nagsagawa ito ng misa nang wala pa sa simbahan ang tinatawag na kasike o ang pinuno ng komunidad. Bilang paghihiganti, isinumpa raw ng pari ang buong bayan na lumubog at magkawatak-watak. Dinala kami ni Doc Jigger sa lugar na pinaglubugan umano ng mga sinaunang bayan. So ito yung pinakaunang location? Ay, yung first location. Bakit lumipat? Bakit nawala? Lumubog. Lumubog siya dahil? Nung pagputok ng bulkan, siguro 17th century. Lumubog siya. So ano yung mga nagaganap dito sa unang location ng Lipa? Malaki na ba siya? Busy? Yung parang trading post. Trading post siya? Diyan nagkakaroon ng mga pagte-trade na mga galing sa China. Noong 1711 kasi parang tumas daw yung tubig. So nag-move sila sa Lumang Lipa from yung second site. Yung second site daw malapit sa may Bulalakaw. Ito yung Bulalakaw. Mukhang nandito yung second site. Ang tawag doon ay Pulong Lipahan. Malapit daw sa Bulalakaw River. Ito yun. Yung simbahan, yung Sunken Church nandito. Sa libro ni Thomas Hargrove, ipinakita niya ang mga kuha sa ilalim noong dekada 80 nang sisiring nila ang Taal Lake. Makikita sa larawan ng mga imahe ng mga pinagpatong-patong na mga bato na tila bahagi ng dingding o bakuran. Bunga man ng sumpa o nagkataon lamang, may paliwanag si Doc Jigger. Gawa nung yung mga nire-release na lupa ng bulkan. So mababakante yung ilalim niya. So lulubog. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.